Madalas gamitin sa folk medicine o bilang pampalasa ang luya. Ang ugat din nito ay ginagamit na traditional medicine ng iba't ibang mga kultura. Sa Pilipinas, ito ay staple ingredient na sa ating kusina. Tinolang manok, arroz caldo, syempre may luya yan. Ginagawa rin itong tea dahil sa taglay nitong medicinal properties. Mayaman sa vitamins, minerals at antioxidants ang luya. Kaya naman ang dami nitong benefits na hatid para sa ating kalusugan, gaya ng number 1, nakakatulong sa digestion at weight management. Ang luya ay ilang siglo nang ginagamit bilang panglunas sa digestive problems, tulad ng indigestion, bloating, ulcers, constipation, at irritable bowel syndrome. Ito ay nagtataglay ng gingerol, isang natural component na matatagpuan sa ugat ng luya. Pinopromote ng gingerol ang gastrointestinal motility na tumutukoy sa bilis ng pagdaan ng pagkain mula sa bibig papuntang pharynx, stomach at digestive system. Nakakatulong din ang luya sa production ng digestive enzymes at sa pagpapakalma ng gastrointestinal system. Moreover, ang pag-inom ng ginger tea ay nakakatulong din sa weight management. Ang gingerol na taglay nito ay nakakatulong upang mabawasan ang oxidative stress. Kaya ito ay nakakatulong din sa pagbaba ng timbang sa pamamagitan ng pagpapalakas ng metabolism rate at process ng pag-burn ng calories. Ayon sa pag-aaral, ang luya ay nakakatulong sa weight loss sa pamamagitan ng pagkontrol ng appetite at pagpigil sa intestinal fat absorption. Pinipigilan din ito ang lipogenesis, ang metabolic process na nagko-contribute sa storage ng fats. Number 2, panglunas sa pain at inflammation. Kung ikaw ay madalas makaramdam ng muscle pain, maaaring makatulong ang luya sa iyo. Ito ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong lunasan ang muscle pain at pabilisin ang recovery pagkatapos ng exercise. Ang luya ay isang natural pain reliever na maaaring gamitin pamalit sa mga over-the-counter pain medications. Ang taglay na gingerol nito ay nagsisilbing anti-inflammatory na nag-aalis ng compound sa katawan na nagdudulot ng kirot. Kaya naman, ang luya ay maaaring makakatulong sa mga inflammatory-related conditions kagaya ng rheumatoid arthritis at osteoarthritis. Number 3, pampalakas ng immunity. Dahil sa taglay nitong antioxidants tulad ng gingerol at vitamin C, ang luya ay nakakatulong din upang lumakas ang immune system. Ang mga antioxidants na ito ay tumutulong upang labanan ang free radicals na nagdudulot ng pinsala sa katawan. Maliban sa pagbibigay lunas sa inflammation, ang gingerol na matatagpuan sa luya ay mayroon ding antifungal at antimicrobial properties. Kapag pinagsama ang medicinal properties ng luya, ito ay nagbibigay lunas sa symptoms ng ubo, sipon at trangkaso. Pinapababa rin ito ang lagnat, nilalabanan ang infections at nagbibigay lunas sa sakit ng ulo. Number 4, panglunas sa menstrual cramps. Base sa pag-aaral, ang luya ay mas effective na panglunas sa menstrual pain kaysa sa ibuprofen, acetaminophen o caffeine. Bagamat common symptom ang menstrual pain tuwing magkakaregla ang mga kababaihan, maaaring maibsan ang kirot nito sa pamamagitan ng pag-inom ng ginger tea. Ang gingerol na taglay nito ay may pain-relieving properties. Ito ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pag-contract ng uterine muscle. Pinopromote din ng gingerol ang hormonal balance at nagbibigay lunas sa bloating, isa sa common symptoms ng premenstrual syndrome. Kaya mainam uminom ng ginger tea sa unang 3 hanggang 4 na araw na nagsimula ang menstruation upang mabawasan ang kirot. Number 5, pinopromote ang heart health. Ang ginger tea ay nakakatulong din upang mapaganda ang heart health at mapababa ang blood pressure. Ayon sa pag-aaral, ang daily intake ng luya ay maaaring makatulong upang maiwasan ang risk ng chronic heart conditions. Ito ay may kakayahan pababain ang hypertension at cholesterol. Makakatulong rin ito upang maiwasan ang heart attacks. Mayroong taglay na potassium at vitamin C ang luya na nakakatulong upang mabawasan ang oxidative stress at maiwasan ang heart disease. Ang luya ay nagsisilbi ring blood thinner na mainam upang maiwasan ang cardiovascular problems.
Pinapababa nito ang risk ng blood clots upang maiwasan ang heart attacks o strokes. Pinapaganda rin nito ang sirkulasyon ng dugo na kapaki-pakinabang sa overall health. Number 6. Pampababa ng blood sugar levels. Ang luya ay may anti-diabetic properties din. Mababa ang glycemic index nito, so hindi ito nagtitrigger ng biglaang pagtaas ng blood sugar levels. Base sa pag-aaral, ang luya ay nakakatulong sa pagkontrol ng insulin ng mga taong may diabetes. May kakayahan din itong pababain ang fasting blood sugar at hemoglobin A1C ng mga pasyenteng may type 2 diabetes. That's why malaki ang may tutulong ng luya sa pagkontrol ng blood sugar levels. Number 7. Sumusuporta sa brain health. Ang ugat ng luya ay mayaman sa antioxidants na nagbibigay proteksyon sa brain laban sa pinsalang dulot ng free radicals. Pinapababa rin nito ang chronic inflammation at oxidative stress na pangunahing nagdudulot ng Alzheimer's at age-related cognitive decline. Mayroon ding taglay na 6-Shogel at 6-Gingerol ang luya na maaaring makatulong upang maiwasan ang degenerative diseases tulad ng Alzheimer's, Parkinson's disease at multiple sclerosis. Pinapaganda rin nito ang function ng memory sa pamamagitan ng pagpapataas ng neurotransmitter sa ating utak na responsable sa memory, focus at reaction time. Pinopromote din ng luya ang production ng dopamine at serotonin na nakakatulong laban sa mental illnesses kagaya ng anxiety at depression. Number 8. Panlaban sa respiratory infections. Ang sariwang luya ay mainam gamitin dahil sa high concentration ng gingerol na nakakatulong laban sa bacterial growth at infections. Ang gingerol na matatagpuan sa luya ay nagtataglay ng antimicrobial properties. Nilalabanan nito ang respiratory infections sa pamamagitan ng pagpigil sa paglago ng bakterya na nagdudulot ng sakit tulad ng bronchitis o pneumonia. Ayon sa laboratory studies, ang luya ay effective laban sa Candida albicans, Escherichia coli at Staphylococcus aureus. Therefore, magandang i-add sa diet ang luya upang maiwasan ang respiratory infections. Number 9. Panlaban sa cancer. Aside sa antioxidant at anti-inflammatory compounds, ang gingerol na matatagpuan sa luya ay mayroon ding anti-cancer properties. Bagamat hindi ito panglunas, ang gingerol ay maaaring makatulong upang mapababa ang risk ng gastrointestinal cancers kagaya ng colorectal, liver at pancreatic cancer. Ito rin ay safe option upang mabawasan ang kirot na dulot ng cancer treatment. Number 10. Panglunas sa nausea at vomiting. Isa sa pinakakilalang health benefits ng luya ay ang kakayahan nitong lunasan ang nausea o pagduduwal. Ang gingerols at shogels nito ay mga active compounds na nagbibigay lunas sa nausea at vomiting. Ito ay nakakatulong sa pagpapakalma ng masakit na tiyan, na dulot ng migraines, stomach problems, at motion o morning sickness. Mayroon itong anti-inflammatory properties na nakakapagpaganda ng digestive response at hormones, na kumokontrol sa blood pressure upang kumalma ang katawan. Nakakatulong din ito upang mabawasan ang nausea na dulot ng chemotherapy treatment. Gayunpaman, mayroon ding possible side effects ang luya, tulad ng number 1, digestive problems. Isa sa mga possible side effects ng pagkonsumo ng madaming luya ay digestive problems, tulad ng diarrhea. Ayon sa mga eksperto, pinapabilis ng luya ang pagdaan ng pagkain at dumi sa intestines dahil sa taglay nitong gingerol. As a result, ito ay nagdudulot ng pagkabalisa at panghihina. May ilang tao rin na maaaring makaranas ng abdominal pain, gas, at bloating matapos kumain ng luya. Number 2, bleeding. Ang labis na pagkonsumo ng luya ay nagdudulot ng bleeding dahil sa taglay nitong anti-platelet properties. Pinipigilan nito ang platelet thromboxane, isang substance na nagdudulot ng pamumuo ng dugo at paghigpit ng blood vessels. Kaya naman, dapat iwasan ang luya bago sumailalim sa operasyon. Kung ikaw ay may bleeding disorder o nagdadalang tao, mainam na kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng luya. Number 3, drug interaction.
Another side effect ng luya ay drug interaction. Dahil pinopromote nito ang bleeding, ang luya ay maaaring magdulot ng drug interaction sa blood thinners at anticoagulants. So kung may iniinom kang gamot, pinapayuhan na kumonsulta muna sa iyong healthcare provider bago isama ang luya sa iyong diet. Number 4. Allergic reactions. May mga food items na nagdudulot ng side effect na oral allergy syndrome. Bagamat bihira lang itong mangyari, may ilang taong maaaring makaranas ng allergic reaction sa luya. Ito ay posibleng magdulot ng side effect na pangangati sa bibig. Ang allergy na ito ay nagdudulot din ng hindi ka nais-nais na lasa. Ang luya ay nagdudulot din ng pantal, pangingilig at pamamaga ng bibig o mukha. May ilang tao din na maaaring mahirapang huminga o lumunok matapos kumain ng luya. Kung makaranas ng allergic reaction sa luya, humingi ng agarang medical na atensyon. Ano ang recommended daily intake ng luya? Ang luya ay safe kainin araw-araw. Ang pagkonsume nito in moderation ay mainam din upang maiwasan ang side effects nito. However, pinapayuhan ng mga eksperto na limitahan ang intake ng luya sa 3 to 4 grams per day. Ayon sa mga gynecologist, dapat limitahan ng mga buntis ang pagkonsumo ng luya sa 1,500 mg per day upang maiwasan ang risk ng miscarriage. Ang pagkonsumo ng higit pa sa 6 grams ng luya kada araw ay proven ding nagdudulot ng gastrointestinal problems tulad ng acid reflux, heartburn at diarrhea. Therefore, ang luya ay dapat i-consume in moderate amounts o kumonsulta muna sa doktor para maiwasan ang possible side effects nito. Ikaw, gusto mo ba ang lasa ng luya?